ang babaeng binayaran niya ay may kakayahang guluhin ang buo niyang pagkatao. Pumunta siya sa kanyang study, nagbuhos ng alak, ngunit hindi nito maalis ang lasa ng pagsisisi sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang nakasaradong pinto ng silid ni Gwen sa kabilang pasilyo. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Anong sasabihin niya? Na nagsinungaling siya. Na natakot siya. Ang kanyang pride, ang pader na matagal niyang itinayo, ay napakataas at napakatibay. Kinabukasan, ang tensyon sa mansyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Hindi lumabas si Gwen sa kanyang silid. Kahit ang mga kasambahay ay naglalakad ng dahan-dahan, na parang natatakot na makagawa ng anumang ingay. Ang bawat oras na lumilipas ay lalong nagpapabigat sa dibdib ni Lemuel. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang conference call sa kanyang opisina nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha ay puno ng pagmamadali. Sir, emergency call po mula kay Attorney Francisco. Kinunutan niya ito ng noo. I'm in a meeting. Sir, sabi po niya, napaka-importante daw po. Tungkol daw po sa asawa ninyo. Biglang kinabahan si Lemuel. Excuse me, sabi niya sa mga kausap sa telepono bago kunin ang tawag. Francisco, what is it? Lemuel, sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Nasaan ka? Kailangan mong umuwi. May malaking balita. Anong balita? May nangyari ba kay Gwen? Basta umuwi ka na. Buksan mo ang TV, kahit anong news channel. Bago pa man makasagot si Lemuel, ibinaba na nito ang tawag. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Mabilis siyang nagpaalam sa meeting at kinuha ang remote control sa kanyang mesa. I-on niya ang malaking flat screen TV sa pader ng kanyang opisina. At doon, ang kanyang mundo ay gumuho. Nakatutok ang lahat ng channel sa iisang balita. Isang breaking news na gumugulat sa buong business community. Ang mukha ni Gwendolyn Reyes, ang kanyang asawa sa papel, ang babaeng hinamak niya, ang babaeng sinaktan niya kagabi, ay nasa lahat ng screen. Sa ilalim ng litrato nito ay isang headline na nakasulat sa malalaking letra. Dennis nawawalang tagapagmana ng Eddie Valderrama, natagpuan din. Napatulala si Lemuel. Ang remote ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga Valderrama. Ang may-ari ng Valderrama Consolidated, isa sa mga pinakamatanda at pinakamayamang pamilya sa bansa. Ang mortal na katunggali ng De Villa Group sa maraming industriya. Hindi. Impossible. Ang babaeng nagtitinda ng bulaklak sa dangwa. Ang babaeng tinanggap ang kanyang pera para sa isang peking kasal. Siya si Angela Valderrama, ang nag-iisang anak ni na Don Ricardo at Senora Eliana Valderrama na dinukot 20 taon na ang nakalipas at hindi na muling nakita. Ang kanyang telepono ay nagsimulan. Mag-ring ng walang tigil. Mga tawag mula sa board members, mga kasosyo, mga kakilala. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gwen sa TV, at ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-ulat ng mga reporter. Mabilis siyang umuwi. Pagdating niya sa mansyon, ang mga kasambahay ay nagkakagulo. Ngunit ang sumalubong sa kanya sa pinto ay ang kanyang lola, si Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay hindi na puno ng paghamak, kundi ng purong pagkabigla at hindi makapaniwalang kagalakan. Totoo ba, apo? Tanong nito, ang mga mata ay nanlalaki. Ang asawa mo siya ang nawawalang Valderrama? Biglang nagbago ang timpla ng kanyang lola. Tila nakalimutan na nito ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan nito dati. Manang! Ihanda mo ang pinakamagandang dinner set natin. Tawagan mo ang caterer. Ang asawa ng apo ko ay darating bilang isang Valderrama. Isang matinding pagkasuklam ang naramdaman ni Lemuel. Ang parehong babaeng tinawag nitong mas mura pa sa bulaklak ay ngayon, biglang naging isang prinsesa sa kanyang paningin dahil lang sa pangalan at dugo. Saan siya? Tanong ni Lemuel, hindi pinapansin ang utos ng kanyang lola. Isang itim na kotse ang sumundo sa kanya kanina lang, sagot ng isang kasambahay. May kasamang mga abogado. Papunta raw sa mansyon ng mga Valderrama. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Lemuel sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang babaeng inakala niyang hawak niya sa palad, ang babaeng minamaliit niya dahil sa pera,
ay mas mataas pa pala ang katayuan kaysa sa kanya. Ang lahat ng kanyang pag-aakala, lahat ng kanyang pagmamataas, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang sakit na idinulot niya kagabi ay biglang naging 10 beses na mas matindi. Pagdating niya sa harap ng mansyon ng mga Valderrama, hinarang siya ng mga gwardya. Ngunit sa gitna ng komosyon, lumabas si Attorney Francisco. Limuel, mabutit dumating ka. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Pinapasok siya ni Attorney Francisco. Sa loob ng malawak na sala, nakita niya ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Nakaupo si Gwen sa gitna ng isang sofa, sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na umiiyak habang yakap-yakap siya. Sina Don Ricardo at Senora Eliana Valderrama. Sa paligid nila ay mga taong halatang miyembro ng pamilya at mga abogado. At si Gwen hindi na siya ang simpleng Gwen na kilala niya. Nakasuot pa rin ito ng simpleng damit, ngunit ang aura niya ay nag-iba. Ang pagiging mahiyain at rumerespeto ay napalitan ng isang tahimik na dignidad. Nag-angat ito ng tingin at nakita siya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng sakit o galit. Wala na. Ang naroon na lang ay isang malamig at malayong distansya. Lumapit si Limuel, hindi alam ang sasabihin. Gwen. Tumayo si Gwen, dahan-dahang humiwalay sa yakap ng kanyang mga tunay na magulang. Humarap ito sa kanya. Ang buong silid ay tumahimik, naghihintay. Ang kontrata tapos na, D.F. de Villa, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas na parang bakal. Bawat salita ay isang patalim na tumarak sa kanya. Hindi ko na kailangan ang pera mo. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipu-ipo ng mga emosyon para kay Gwen. Mula sa pagiging isang hamak na tindera ng bulaklak at peking asawa, siya ngayon ay si Angela Valderrama, ang nawawalang prinsesa ng isang imperyo. Ang kanyang buhay ay nagbago sa isang iglap. Ang maliit na kwarto sa mansyon ng mga de Villa ay napalitan ng isang suite na mas malaki pa sa dati nilang bahay sa Sampalo. Ang mga lumang damit ay napalitan ng mga signature gown. Ang bawat kilos niya ay may kasamang mga katulong at gwardiya. Sina Don Ricardo at Senora Eliana, ang kanyang mga tunay na magulang, ay hindi mapaghiwalay sa kanya. Sinubukan nilang punan ang 20 taon ng pagkawalay sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo, mga magarbong paglalakbay, at walang katapusang pag-aalaga. Ramdam ni Gwen ang kanilang pagmamahal, isang pagmamahal na dalisay at matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan at pagmamahal, may isang malaking puwang sa kanyang puso. Isang puwang na may pangalang Limuel. Gabi-gabi, kapag mag-isa na siya sa kanyang malawak na silid, bumabalik ang lahat. Ang sakit ng mga salita nito. Ang init ng halik nito. Ang lamig ng pagtataboy nito. At ang huling pagtatagpo nila sa sala na ito, kung saan tinapos niya ang kanilang kasunduan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas, isang kalasag laban sa sakit. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang kalasag na iyon ay nabibitak at ang kalungkutan ay tumatagos. Miss na niya ito. Miss na niya ang lalaking nag-alaga sa kanya noong mailagnat siya, hindi ang lalaking humamak sa kanya. Miss na niya ang mga sandali ng katahimikan sa hardin, ang mga bihirang pagkakataon na nakikita niya ang isang bahid ng humanidad sa likod ng malamig na maskara nito. Mahal na ba niya ito? Hindi niya masagot. Masyadong magulo ang lahat. Isang hapon, hindi na niya natiis ang pagkakakulong sa mansyon. Nagpaalam siya na mamasyal. Dinala siya ng driver sa isang high-end na mall, ngunit hindi siya doon nagtagal. Kuya, pwede po ba tayong dumaan sa dangwa? Pakiusap niya. Nag-alinlangan ang driver, ngunit pumayag din pagdating nila doon, ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanya. Bumaba siya ng kotse at naglakad patungo sa dati niyang pwesto. Nakita niya si Cora, abala sa pag-aayos ng mga rosas. Gwen, gulat na sabi ni Cora, bago mabilis na itama ang sarili. Angela pala. Niyakap niya ang kaibigan ng mahigpit. Gwen pa rin ako sa'yo, Cora. Sa gitna ng mga bulaklak, sa pamilyar na gulo at ingay ng palengke, naramdaman ni Gwen ang isang piraso ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Doon, habang kinakamusta niya ang mga dating kasamahan, sa isang saglit, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang pagiging simple ay isa na lamang alaala. Nang bumalik siya sa kotse, ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik din. Samantala, hindi tumigil ang kanyang ama, si Don Ricardo, sa paghahanap ng hustisya.
Ayaw nitong maniwala na simpleng kidnapping lang ang nangyari. Muli niyang binuksan ang kaso, kumuha ng mga bagong investigador para halungkatin ang nakaraan. Isang gabi, habang naghahapunan ang pamilya, ibinaba ni Don Ricardo ang isang folder sa mesa. May nahanap ang mga investigador, sabi nito, ang boses ay seryoso at mabigat. Tiningnan ni Senora Eliana ang asawa. Ricardo, ano iyan? Isang bagong testigo. Isa sa mga dating tauhan ng sindikatong dumukot kay Angela. Naglakas loob na siyang magsalita kapalit ng proteksyon. Napahawak si Gwen sa kanyang kubyertos. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ayon sa kanya, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit, ang utos na pagdukot sa iyo, anak, ay hindi nagmula sa loob ng sindikato. May nagbayad sa kanila. Isang malaking halaga. Ang utos ay hindi para manakit, kundi para itago ka. Para magdulot ng matinding pagkalugi at emosyonal na pagkawasak sa ating pamilya. Sino? Nanginginig na tanong ng kanyang ina. Tumingin si Don Ricardo kay Gwen, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at galit. Ang nag-utos ay isang malaking katunggali natin sa negosyo noon. Isang pamilyang gustong makuha ang isang malaking proyekto na pinag-aagawan natin. Ang proyektong iyon ang nagpasimula sa paglago ng kanilang kumpanya. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa likod ni Gwen. May ideya na siya, isang teribleng hinala na ayaw tanggapin ng kanyang isipan. Ang testigo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na kulog, ay nakita ang isang tatoo sa braso ng taong nag-abot ng bayad. Isang logo. Ang lumang logo ng isa sa mga subsidiary company ng De Villa Group. Parang isang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Nabitawan ni Senora Eliana ang kanyang baso at nabasag ito sa sahig. Napatitig si Gwen sa kanyang ama, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. De Villa. Ang pamilya ni Limuel. Ang lalaking minamaliit siya dahil sa pera ay miyembro ng pamilyang posibleng dahilan kung bakit siya nawala sa kanyang mga magulang. Ang buong relasyon nila, ang kanilang pagkikita, ang kanilang kasunduan, lahat ay tila isang malupit na biro ng tadhana, isang bilog ng trahedya na bumalik sa simula. Ang pagmamahal na nagsisimulang umusbong sa kanyang puso para kay Limuel ay biglang nabahira ng laso ng nakaraan. Dumating si Don Ricardo Valderrama sa tabi niya, ang mukha ay puno ng nag-aapoy na galit. Inilapag niya ang isang folder ng mga dokumento sa mesa, at ang mga salita niya ay tumusok sa puso ni Gwen na parang mga punyal. Ang pamilya ng lalaking halos bilhin ka sila rin ang dahilan ng pagkawala mo. Ilang linggo na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Gwen. Para kay Limuel, ang bawat araw ay isang impyerno. Ang kanyang opisina ay naging kanyang kulungan. Ang trabaho, na dati niyang takbuhan, ay hindi na makapagbigay ng anumang ginhawa. Ang mga numero sa spreadsheet at ang mga ulat sa negosyo ay walang kulay, walang buhay. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Gwen, ang mga mata nitong puno ng distansya, at ang mga salitang tumapos sa lahat, hindi ko na kailangan ang pera mo. Ang resulta ng investigasyon na inutos niya ay dumating na. Ang laman nito ay kabaligtaran ng ibinigay ni Katrina. Si Amy Hernandez, ang patron, ay totoong matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Gwen. Ang perang ibinigay nito ay isang utang na may kasulatan na sinisikap bayaran ng ina ni Gwen. Walang bahid ng anumang mali siya. Si Gwen ay malinis. Siya, si Limuel, ang marumi. Ang kanyang mga akusasyon na idinikta ng sarili niyang mapait na nakaraan at pinalala ng laso ni Katrina ay walang basehan. Ang pagsisisi ay parang isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang lig. Humihigpit sa bawat paghinga. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makita si Gwen. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Hindi ang tungkol sa kontrata o sa pamilya. Ang katotohanan tungkol sa nararamdaman niya. Ang katotohanang natuklasan niya sa katahimikan ng kanyang pagsisisi, mahal niya ito. Mahal niya si Gwen, hindi si Angela Valderrama. Mahal niya ang babaeng nag-alaga sa kanya noong may lagnat siya, ang babaeng may tapang na sampalin siya, ang babaeng may dignidad kahit na wala itong pera. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga Valderrama. Umuulan ng malakas, na parang nakikidalamhati ang langit sa kaguluhan ng kanyang puso. Hinarang siya ng mga gwardya sa gate, ayon sa utos. Ngunit hindi siya umalis.
Ibinaba niya ang bintana ng kanyang kotse at hinayaan ang ulan na basain ang kanyang mukha. Naghintay siya. Lumipas ang 1 oras. 2. Basang-basa na siya at nilalamig, ngunit hindi siya gumalaw. Para sa kanya, ito ay isang maliit na parusa para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Sa wakas, bumukas ang gate. Isang kasambahay na may dalang payong ang lumapit sa kanya. Pinapapasok na po kayo ni Senorita Angela. Pumasok siya sa loob, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit papunta sa makintab na sahig ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, naghihintay si Gwen. Nakatayo ito roon, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. Anong ginagawa mo dito, Lemuel? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Kailangan kitang makausap, sabi ni Lemuel, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa lamig at kaba. Gwen, ako na ang pinakagago sa lahat. Alam ko na ang totoo tungkol kay Emmett Hernandez. Pinakinggan ko ang mga maling tao. Hinayaan kong diktahan ng nakaraan ko ang pagtrato ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi kumibo si Gwen. Lumapit si Lemuel, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ako naparito para dyan. Naparito ako para sabihin sa'yo ang isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Isang bagay na natakot akong aminin sa sarili ko. Tinitigan niya ito sa mata, hinahayaan nitong makita ang lahat ng kahinaan at katapatan na mayroon siya. Mahal kita, Gwen. Mahal kita noong isa ka lang bulaklakera sa dangwa at mas mahal pa kita ngayon. Mahal kita hindi dahil isa kang Valderrama. Mahal kita dahil ikaw si Gwen. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapakita ko sa'yo araw-araw na karapat-dapat ako sa'yo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Gwen. Isang kislap ng pagkabigla. Isang bahid ng sakit. Ang pader na itinayo nito ay tila nagsimulang magkaroon ng bitak. Ngunit sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw mula sa pasilyo. Si Don Ricardo Valderrama. Ang mukha nito ay matigas na parang bato, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na nakatutok kay Lemuel. Pag-ibig, sabi ni Don Ricardo, ang boses nito ay puno ng paghamak. Lumapit ito at inihagis ang isang folder sa paanan ni Lemuel. Ang mga papel ay kumalat sa basang sahig. O pagbabayad pinsala para sa kasalanan ng pamilya mo. Napatingin si Lemuel sa mga papel. Mga kopya ng mga lumang dokumento, mga testimonya, at isang litrato ng isang logo, ang lumang logo ng isa sa mga kumpanya ng De Villa. Hindi niya naintindihan. Ano ito? Tanong niya, nakatingin kay Don Ricardo, pagkatapos ay kay Gwen. Ang mukha ni Gwen ay puno ng sakit. Ang maliit na bitak sa kanyang pader ay muling nagsara. 20 taon na ang nakalipas, sabi ni Don Ricardo, ang bawat salita ay parang isang suntok. Ang pamilya mo, ang mga De Villa, ang nag-utos na ipakidnap ang anak ko para makuha ang isang kontrata. Sila ang dahilan kung bakit nawala sa amin si Angela. Sila ang dahilan ng lahat ng paghihirap namin. Parang isang kulog na tumama kay Lemuel ang mga salitang iyon. Napatingin siya sa mga papeles, pagkatapos ay kay Gwen, ang kanyang isip ay hindi makaproseso sa impormasyon. Impossible. Hindi niya alam ito. Wala siyang alam dito. Hindi ko alam to, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang pabulong. Tumingin siya kay Gwen, nagmamakaawa. Gwen, maniwala ka sa akin. Wala akong alam dito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Gwen ay hindi paniniwala. Ang nakita niya ay ang huling piraso ng tiwala na nadurog. Para sa kanya, ang kanyang pagkatahimik at pagkabigla ay isang pag-amin sa kasalanan. Para sa kanya, ang kanyang pag-amin ng pag-ibig kanina ay isang kasinungalingan, isang paraan para pagtakpan ang isang mas malalim at mas madilim na sikreto. Umalis ka na, sabi ni Gwen, ang kanyang boses ay basag. Gwen, please T. Sinabi kong umalis ka na, sigaw nito, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Lumayo ito sa kanya, na parang isang nasugatang hayop. Tapos na tayo, Lemuel. Habang buhay. Tumalikod ito at mabilis na naglakad palayo, paakyat sa engrandeng hagdanan, hindi na lumingon kahit isang beses. Naiwan si Lemuel na nakatayo sa gitna ng sala, basang-basa sa ulan, ang puso ay durog na durog. Tiningnan niya ang mga papel sa sahig, ang patunay ng kasalanan ng kanyang pamilya.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang hagdanang inakyatan ni Gwen. Nawala na siya. Nawala na ang lahat. Ang pag-ibig na huli na niyang natagpuan ay winasak ng isang kasalanan mula sa nakaraan na hindi niya ginawa. Ang ulan sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo ng kawalan ng pag-asa sa loob ng kanyang dibdib. Lumipas ang mga linggo na parang mga multo. Para kay Gwen, ang bawat araw ay isang pagtatanghal. Ginagampanan niya ang papel ni Angela Valderrama ng may ngiti sa labi, ngunit sa loob niya, siya ay si Gwen Reyes, isang babaeng naliligaw sa isang palasyong hindi niya tahanan, na may pusong basag at puno ng mga tanong. Ang kanyang silid ay napupuno ng mga mamahaling damit na hindi niya alam kung paano isuot, at mga alahas na mas mabigat pa sa kanyang nararamdaman. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng elegante at mayaman, ngunit isang estranghero ang nakikita niya. Ang buhay na ipinagkait sa kanya ay ibinalik, ngunit ang kapayapaang hinahanap niya ay mas lalo pang lumayo. Mahal kita, Gwen. Ang mga salita ni Lemuel ay bumabalik sa kanya sa gabi, isang matamis na lason na hindi niya maiwaksi. Totoo ba iyon? O isa lang iyong desperadong pagtatangka na pagtakpan ang kasalanan ng kanyang pamilya? Ang sakit ng posibleng katrayduran ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga akusasyon noon. Sino ka ba talaga, Lemuel? Isang halimaw o isang biktima rin ng nakaraan? Isang araw, para makatakas sa nakakabaliw na katahimikan ng mansyon, sumama siya sa kanyang ina sa isang charity event sa isang ampunan. Habang ang kanyang ina ay abala sa pakikipag-usap sa mga madre, napadpad si Gwen sa isang hardin sa likod. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang, na tahimik na nag-iisa at naglalaro ng mga bato. Ang mga mata nito ay malungkot at tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Anong pangalan mo? Mahinang tanong ni Gwen. Nag-angat ng tingin ang bata. Rita po. Bakit mag-isa ka lang dito? Nagkibit balikat lang si Rita. Sa batang iyon, nakita ni Gwen ang sarili niya, isang batang nawawala, nag-iisa sa isang mundong hindi niya maintindihan. Sa buong hapon, nanatili si Gwen sa tabi ni Rita. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bulaklak, sa mga bituin, sa mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Gwen. Nang gabing iyon, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Gusto ko po siyang ampunin. Nagulat sina Don Ricardo at Senora Eliana, ngunit nang makita nila ang determinasyon at bagong kislap sa mga mata ng kanilang anak, umayag sila. Ang pag-aalaga kay Rita ang naging bagong misyon ni Gwen. Sa pagbibigay ng tahanan sa isang batang nawawala ng pag-asa, unti-unti niyang sinimulang buuin ang sarili niyang nadurog na puso. Sa kabilang dako ng syudad, si Lemuel ay nasa sarili niyang impyerno. Ang kanyang opisina sa De Villa Group, na dati kanyang kaharian, ay naging isang mausoleum ng kanyang mga kabiguan. Ang mga report ay nakatambak, ang mga tawag ay hindi sinasagot. Madalas, natatagpuan na lang niya ang sarili na nakatitig sa kawalan, hawak ang isang malamig na tasa ng kape. Ang mga salita ni Gwen ay umuulit sa kanyang isipan. Tapos na tayo, Lemuel. Habang buhay. Isang umaga, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang lalaking pagod, may tumutubong balbas, at may mga matang walang buhay. Napagtanto niya, ang paglulunod sa sarili sa alak at pagsisisi ay hindi magbabalik kay Gwen. Hindi nito mabubura ang nakaraan. Isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Kung may kasalanan ang kanyang pamilya, aalamin niya. Kung siya ay ginagamit lang para pagtakpan ang isang krimen, ilalabas niya ang katotohanan. Hindi na para sa mana o sa kumpanya. Para kay Gwen. Para sa kapayapaan na pareho nilang kailangan. Ang unang taong hinarap niya ay ang kanyang lola. Natagpuan niya si Doña Esmeralda sa study nito, nagbabasa ng dyaryo. Lola, kailangan nating mag-usap, sabi ni Lemuel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kung tungkol na naman iyan sa babaeng iyon. Tungkol ito sa pamilya natin, putol niya. Tungkol ito sa isang kidnapping na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Napatigil si Doña Esmeralda. Ibinalik nito ang tingin sa dyaryo, ngunit nakita ni Lemuel ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Huwag mong halongkatin ang nakaraan, apo. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Hindi na, Lola, giit ni Lemuel. Ang nakaraang iyon ang sumisira sa kasalukuyan ko. Sabihin niyo sa akin ang totoo.
May kinalaman ba ang pamilya de Villa sa pagkawala ni Angela Valderrama? Tinitigan siya ng kanyang lola, ang mga mata ay matalim. Ang lolo mo at si Ricardo Valderrama ay mortal na magkaaway sa negosyo. Maraming maruruming laro ang nangyari noon. Ngunit ang pagdukot sa isang bata. Hindi ganyan ang lolo mo. May pag-aalinlangan sa boses nito na parang kinukumbinsi rin nito ang sarili. Mayroon kaming isang itim na tupa sa pamilya noon. Ang kapatid ng lolo mo, si Conrado. Sakim siya at walang kinatatakutan. Ngunit matagal na siyang wala. Huwag mo nang buksan ang sugat na iyan. Hindi kumbinsido si Limuel. Ang pag-iwas ng kanyang lola ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ang lumang study ng kanyang yumaong lolo sa kabilang pakpak ng mansyon, isang silid na halos hindi na nabubuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Sinimulan niyang halungkatin ang mga lumang kabinet, binubuklat ang mga folder na puno ng mga dokumento mula sa panahong iyon. Pagod na siya at halos susuko na nang mapansin niya ang isang maliit na safe sa likod ng isang bookshelf. Sa tulong ng lumang kaarawan ng kanyang lolo, nabuksan niya ito. Sa loob, wala itong lamang pera o alahas. Isang bagay lang, isang maliit, itim na leather-bound na diary. Umupo siya sa silya at sinimulang basahin ito. Ang laman nito ay mga entry tungkol sa negosyo, sa pamilya, sa mga tagumpay at kabiguan. Nang marating niya ang mga huling pahina, isang entry na isinulat ng padaskol ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang tinta ay bahagyang kumalat na parang isinulat ng isang nanginginig na kamay. Pinagsisisihan ko ang kasakiman ni Conrado. Ang ginawa niya sa anak ng mga Valderrama ay isang kasalanang habang buhay naming papasanin. Sana'y mapatawad ako ng Diyos. Sana'y mapatawad ako ng mga Valderrama. Natigilan si Limuel. Ang kanyang paghinga ay tumigil. Narito na. Ang patunay. At ang pangalan. Conrado. Ang kapatid ng kanyang lolo. Ang itim na tupa ng pamilya. Hawak ang dayari ng kanyang lolo, naramdaman ni Limuel ang bigat ng katotohanan. Hindi ito kasalanan ng kanyang lolo, kundi kasalanan ng kapatid nito. Ngunit ang pagtatago ng kanyang lolo sa katotohanan ay isang kasalanan pa rin, isang kasalanang nagdulot ng 20 taong sakit sa mga Valderrama at ngayon ay sumisira sa kanyang sariling buhay. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang diary ay nagpapatunay ng kasalanan ni Conrado, ngunit hindi nito nililinis ang pangalan niya mula sa mga akusasyon ni Katrina. Sa sumunod na mga araw, ginamit ni Limuel ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman. Nagtrabaho siya ng walang tigil, hindi sa negosyo, kundi sa paghahanap ng hustisya. Ang kanyang private investigator, gamit ang mga bagong impormasyon, ay mabilis na nakahanap ng mga taong may kinalaman sa nakaraan ni Conrado de Villa. Natuklasan nila na si Conrado, bago ito namatay sa isang car accident, ay may mga record ng malalaking cash withdrawal sa parehong linggo na nawala si Gwen. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay dumating mula sa isang hindi inaasahang source. Ang dating sekretarya ni Conrado, na ngayoy isang matandang babae na naninirahan sa probinsya, ay naglakas loob na magsalita matapos matiyak ang kanyang kaligtasan. Inamin nito na narinig niya ang pag-uusap ni Conrado at ng mga tauhan nito tungkol sa batang Valderrama. Ngunit ang pinakakrusyal na detalye ay ang sinabi niya tungkol kay Katrina Sandoval. Si Miss Katrina po, sabi ng matanda sa isang recorded na testimonya. Madalas po siyang bumibisita sa opisina noon. Pamangkin po siya ng isa sa mga business partner ni Sir Conrado. Narinig ko po minsan na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga Valderrama. Alam po niya ang galit ni Sir Conrado sa pamilyang iyon. Iyon na. Ang koneksyon. Alam ni Katrina ang tungkol sa galit ni Conrado. Malamang, alam din niya ang tungkol sa kidnapping. At ginamit niya ang impormasyong iyon, binaluktot ito, para idiin ang linya ng pamilya ni Limuel. Ang huling piraso ng puzzle ay ang testigong nag-ugnay sa De Villa Group sa krimen. Natagpuan siya ng investigador ni Limuel. Matapos ang matinding pressure at isang alok ng mas malaking pera, umamin ito. Binayaran siya ni Katrina Sandoval para magsinungaling at ituro ang logo ng kumpanya ng lolo ni Limuel sa halip na ang logo ng sariling kumpanya ni Conrado. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ni Limuel. Ang galit sa loob niya ay hindi para kay Conrado na matagal nang patay.
Ang galit niya ay para sa mga taong buhay na nagpatuloy sa kasinungalingan, si Katrina, at ang kanyang sariling lola. Nagpatawag siya ng isang family meeting. Isang pulong na hindi inaasahan ng lahat. Naroon si Doña Esmeralda, ang mga tiyuhin at tiyahin niya, at ang pinaka-espesyal na bisita, si Katrina Sandoval, na dumating dahil sa pag-aakalang isa itong pulong para sa negosyo. Nagsimula si Limuel ng mahinahon. Inilatag niya ang mga dokumento sa mahabang mesa sa conference room ng mansyon. 20 taon na ang nakalipas, simula niya, may isang krimen na naganap na nag-ugnay sa ating pamilya at sa mga Valderrama. Marami sa inyo ang walang alam dito. Ang iba, piniling magbingi-bingihan. Tumingin siya ng diretsyo kay Doña Esmeralda, na biglang namutla. Salamat sa diary ni Lolo, pagpapatuloy niya, inilapag ang maliit na itim na libro sa mesa. Nalaman ko na si Conrado de Villa, ang kanyang kapatid, ang may utak sa pagdukot kay Angela Valderrama. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Ngunit hindi lang iyon ang krimen na nangyari, sabi ni Limuel, ang kanyang boses ay nagsimulang tumigas. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Katrina. May isa pang krimen na naganap kamakailan lang. Ang krimen ng paninirang puri, pagsisinungaling at pagmamanipula. Natigilan si Katrina. Limuel, what is this nonsense? Nonsense? Umisi si Limuel, ngunit walang kagalakan dito. Inilabas niya ang isang recorder at pinatugtog ang testimonya ng dating sekretarya ni Conrado. Pagkatapos, inilabas niya ang isang sworn statement mula sa testigong binayaran ni Katrina. Alam mo ang lahat, Katrina. Alam mo na si Conrado ang may kasalanan, pero ginamit mo iyon para sirain ako. Para sirain kami ni Gwen. Para ituro ang lolo ko, ang sarili kong pamilya, para lang makuha ang gusto mo. Ang mukha ni Katrina ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa pagkaputla hanggang sa pamumula. That's absurd. Baka binayaran mo rin sila para magsinungaling. Huwag ka nang magpanggap, Katrina, sabi ni Limuel, tumayo siya at lumapit dito. Tapos na ang laro mo. Ang pagkakaiba natin, hindi ako natatakot sa katotohanan. Bumaling siya sa kanyang lola, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkadismaya. At kayo, lola, alam kong alam ninyo. Siguro hindi ang lahat ng detalye, pero alam ninyo na may anino sa pangalan ng pamilya. Pero pinili niyong manahimik. Pinili niyong protektahan ang apelyido natin kaysa sa katarungan. Yumuko si Doña Esmeralda, hindi makatingin sa kanyang apo. Mas mahalaga pa ba ang apelyido natin kaysa sa kaligayahan ko? Tanong ni Limuel, ang kanyang boses ay basag na. Kaysa sa hustisya para kay Gwen? Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Limuel, nakita niya ang kanyang lola na umiyak. Isang tahimik na pag-iyak ng isang matandang babae na sa wakas ay hinarap ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Patawarin mo ako, apo. Patawarin mo ako. Napatayo si Katrina, puno ng galit at pagkatalo. Fine. Ginawa ko nga. Dahil dapat sa akin ka, Limuel. Hindi sa isang pulubing basahan na iyon. Umalis ka na, mahinahong sabi ni Limuel. Umalis ka na bago ko patawagan ang mga pulis. Mabilis na umalis si Katrina, ang kanyang dignidad ay durog na durog. Nang matapos ang lahat, naiwan si Limuel at ang kanyang lola sa tahimik na silid. Ang galit sa puso ni Limuel ay napalitan ng isang malaking pagod. Ngunit sa gitna ng pagod na iyon, mayroong kalinawan. At determinasyon. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya, ang diary, ang mga testimonya, ang mga dokumento. Dinala niya ang mga ito sa kanyang kotse. May isa pa siyang kailangang puntahan. May isa pa siyang kailangang harapin. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng takip silim, patungo sa mansyon ng mga Valderrama, hindi na siya natatakot. Dala niya ang katotohanan. At kahit na hindi siya patawarin ni Gwen, kahit na hindi na ito bumalik sa kanya, kailangan nitong malaman. Kailangan nitong malaman na ang pag-ibig na inamin niya ay hindi isang kasinungalingan. Kailangan nitong maging malaya mula sa anino ng nakaraan tulad niya. Ang pagdating ni Rita sa buhay ni Gwen ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng isang matagal na bagyo. Ang pag-aalaga sa bata, ang paghahanda ng pagkain nito, ang pagbabasa ng mga kwento bago matulog, ang pagsagot sa mga walang katapusang tanong nito tungkol sa mundo, ay nagbigay sa kanya ng isang bagong layunin. Si Rita ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang paalala na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo, kundi sa pag-ibig na pinipiling ibigay.
Isang hapon, habang tinutulungan niya si Rita na magdilig ng mga halaman sa hardin, isang kasambahay ang lumapit sa kanila, ang mukha ay maihalong pag-aalala at pag-aalinlangan. Senorita Angela, sabi nito. Nasa labas po si Ing de Villa. Nais po kayong makausap. Natigilan si Gwen, ang hawak na pandilig ay halos mabitawan. Ang pangalan ni Limuel ay parang isang multo na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Tumingin siya sa kanyang ama na nagbabasa ng dyaryo sa lanai. Narinig din nito ang sinabi ng kasambahay. Ang mukha ni Don Ricardo ay agad na umasim. Sabihin mong wala siya dito, matigas na utos ni Don Ricardo. Ngunit umiling si Gwen. Hayaan niyo po siyang pumasok. Anak, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila. Papa, mahinahong sabi ni Gwen, kailangan ko po itong harapin. Para sa akin. Nag-aalangan man tumango si Don Ricardo. Ilang sandali pa, pumasok si Limuel sa sala. Mukha itong pagod at mas payat, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Sa likod niya, dala ng kanyang abogado ang isang itim na briefcase. Walang paligoy-ligoy. Sa harap ni Gwen at ng kanyang mga magulang, inilatag ni Limuel ang lahat. Inilabas niya ang diary ng kanyang lolo, ang mga ni-record na testimonya, ang mga bank statement na nagpapatunay ng panunuhol ni Katrina. Bawat ebidensya ay isang piraso ng katotohanan na unti-unting bumubuo sa isang larawang hindi nila inaasahan. Habang nagsasalita si Limuel, hindi ito humihingi ng awa. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katotohanan. Inilatag niya ang kasalanan ni Conrado de Villa at ang panloloko ni Katrina Sandoval ng walang pagtatakip. Nang matapos siya, ang buong sala ay nabalot ng katahimikan. Si Don Ricardo, na kanina'y puno ng galit, ay nakatitig lang sa mga ebidensya, hindi makapaniwala. Ang lahat ng ito, sabi ni Limuel, ang tingin niya ngayon ay nakatuon kay Gwen, ay hindi para baguhin ang nakaraan. Hindi nito mabubura ang sakit na idinulot ng pamilya ko. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim. Humingi na ako ng tawad para sa mga maling akala ko. Ngayon, humihingi ako ng tawad dahil hindi kita naprotektahan. Dapat naniwala ako sa iyo mula pa sa simula. Iyon ang kasalanan ko. Bago pa man makasagot si Gwen, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Doña Esmeralda de Villa, na pumasok ng mag-isa, ang tindig ay hindi na kasing taas ng dati, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Nagulat ang lahat, lalo na si Limuel. Lola, anong ginagawa niyo dito? Hindi siya pinansin ng matanda. Naglakad ito papalapit kina Don Ricardo at Senora Eliana. Tumigil ito sa harap nila, at sa isang kilos na gumulat sa buong silid, dahan-dahan nitong iniyuko ang kanyang ulo. Don Ricardo, Senora Eliana, sabi nito, ang boses ay nanginginig at basag. Walang salita ang makakapagpahayag ng pagsisisi na nararamdaman ko. Ang katahimikan ng aking asawa at ang sarili kong pagwawalang bahala ay nagpatagal sa inyong paghihirap. Bilang pinuno ng pamilya de Villa, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Ang isang Doña Esmeralda de Villa, ang reyna ng alta sosyedad, ay nakayuko sa harap nila. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Si Senora Eliana, na puno ng awa, ang unang lumapit at hinawakan ang braso ng matanda. Tumayo na po kayo. Nang medyo humupa na ang lahat, lumapit si Limuel kay Gwen. Nag-usap sila sa isang sulok ng sala, malayo sa iba. Uuwi na kami, mahinang sabi ni Limuel. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Ang tanging hiling ko lang ay malaman mo na ang pag-ibig na sinabi ko totoo iyon. At hindi iyon magbabago. Tinitigan siya ni Gwen, sinusubukang basahin ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at ang isang malalim at hindi nagbabagong pagmamahal. Narito lang ako, Gwen, dagdag ni Limuel. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hihintayin kita, gaano man katagal. Tumalikod ito at naglakad palayo, kasunod ang kanyang lola. Pinanood sila ni Gwen na umalis, ang kanyang isip ay isang malaking kaguluhan ng mga emosyon. Ang galit na matagal niyang inipon ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa, at ang pag-unawa ay nagbibigay daan sa isang mas komplikadong damdamin, ang pagpapatawad. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na yumakap sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Rita, nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang, Mommy? Tanong ng bata. Mommy?
Ang salitang iyon ay tumago sa puso ni Gwen. Yumuko siya at niyakap ang bata ng mahigpit. Tumingin siya sa papalayong kotse ni Lemuel, pagkatapos ay sa batang nasa kanyang mga bisig. Pag-ibig na nasaktan. Pag-ibig na nagpapagaling. Isang pamilyang nawala at natagpuan. Isang pamilyang unti-unting binubuo. Sa pagitan ng nakaraan na kailangan niyang patawarin at ng hinaharap na kailangan niyang buuin, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na hindi na idinidikta ng galit o sakit, kundi ng pag-asa. Isang taon ang lumipas. Ang hangin ay amoy ng mga rosas at sampagita. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango sa isang grand ballroom, kundi ang tunay na amoy ng mga bulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatayo si Gwen sa gitna ng dangwa, hindi bilang isang tindera, kundi bilang isang bisita. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, at sa kanyang tabi ay si Lemuel na nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, malayo sa imahe ng isang sihi na nakakulong sa kanyang suite. Hawak nito ang kamay ni Gwen, isang hawak na hindi nakasama sa kontrata, kundi isang hawak na puno ng init at kasiguraduhan. Ma'am Gwen. Sir Lemuel, masayang bati ni Cora, na ngayon ay maisarili ng malaking pwesto, salamat sa tulong ni Gwen. Cora, ang ganda na ng pwesto mo, puri ni Gwen, niyakap ang kaibigan. Salamat sa'yo, te, sabi ni Cora. At sa'yo, Sir Lemuel, salamat sa pag-aalaga sa kaibigan ko. Ngumiti si Lemuel, isang ngiti na umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Ako dapat ang magpasalamat, Cora. Dahil pinahiram niyo siya sa akin. Naglakad sila sa paligid, binabati ang mga dati nilang kasamahan. Walang sinuman ang tumingin kay Gwen na may pagkamangha sa pagiging isang Valderrama. Para sa kanila, siya pa rin si Gwen, ang kaibigan nila. At para kay Gwen, ang pagbabalik sa lugar na ito ay hindi na isang paalala ng kahirapan, kundi isang paalala ng kanyang pinagmulan, ng lakas na natagpuan niya sa gitna ng mga pagsubok. Hindi naging madali ang daan patungo sa araw na ito. Matapos ang pag-amin ni Lemuel, umabot ng ilang buwan bago tuluyang naghilom ang sugat sa puso ni Gwen. Nag-usap sila ng masinsinan, hindi bilang si Ingrid de Villa at Dmer Reyes, kundi bilang sina Lemuel at Gwen. Inamin nila ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pagkakamali. Natutunan ni Gwen na patawarin si Lemuel, at higit sa lahat, natutunan niyang patawarin ang nakaraan. Ang kasal nila ay simple at pribado. Isang garden wedding na dinaluhan lamang ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Ang mga Valderrama at ang mga de Villa, na dati magkaaway, ay magkatabing nakaupo, pinag-isa ng pagmamahala ng kanilang mga anak. Kinagabihan, sa mansyon ng mga Valderrama, isang tahimik na hapunan ang naganap. Hindi na ito ang malaki at formal na pagtitipon ng mga mayayaman, kundi isang masayang salusalo ng isang malaking pamilya. Nakaupo sa isang dulo ng mesa si Doña Esmeralda, masaya nitong sinusubuan ng pagkain si Rita, na opisyal ng inampon ni Gwen at Lemuel. Ang dating matapobreng matriarch ay isa ng mapagmahal na lola sa tuhod. Mommy, Daddy, look, sigaw ni Rita, ipinapakita ang kanyang drawing, isang larawan ng isang bahay na may stick figures ni Gwen, Lemuel, at siya, na may malaking araw sa itaas. Ang ganda naman yan, anak, sabi ni Gwen, hinaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Lemuel sa eksena, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang yaman at kapangyarihan na dati niyang hinahabol ay walang-wala kumpara sa kayamanang ito, ang tawa ng kanyang anak, ang pagmamahal sa mata ng kanyang asawa. Maya-maya, nang natutulog na si Rita, lumabas sila ni Gwen sa balkonahe, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Sa isang kuna sa tabi nila ay mahimbing na natutulog ang isa pang biyaya sa kanilang buhay, si Liam, ang kanilang 3 buwang gulang na anak. Niyakap ni Lemuel si Gwen mula sa likuran, isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Naaalala mo ba noong una kitang makita sa opisina ko? Akala ko, isa ka lang simpleng bulaklak. Lumingon si Gwen at ngumiti. At akala ko, isa ka lang mayabang at malamig na si. Tumawa sila pareho. Mali pala ako, sabi ni Lemuel, ang kanyang boses ay puno ng lambing. Isa kang bulaklak. Pero isang bulaklak na kayang tumubo kahit sa sementadong gubat. Isang bulaklak na hindi nalanta kahit dumaan ang pinakamalakas na bagyo. Ikaw ang pinakamagandang bulaklak, mahal ko. Isinandal ni Gwen ang kanyang ulo sa dibdib ni Lemuel, dinadama ang tibok ng puso nito. Ang kapayapaan na matagal niyang hinanap ay natagpuan niya, hindi sa yaman o pangalan,
kundi sa mga bisig ng lalaking ito. At ikaw, bulong ni Gwen, ang hardinero na hindi sumuko sa akin. Tumingin sila sa kanilang mga anak, pagkatapos ay sa isa't isa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng mga kwento ng sakit, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. Ang pamilya ay hindi isang bagay na isinilang ka lang. Ito ay isang bagay na iyong binubuo, pinipili at ipinaglalaban. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, alam ni na Gwen at Lemuel na natagpuan na nila ang kanilang tahanan, ang kanilang tadhana, sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Gwendolyn at Lemuel. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, at sa bawat pagluha. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga hardin ng dangwa, sa matataas na gusali ng dis, at higit sa lahat, sa masalimuot na hardin ng puso ng tao. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang sakit ni Gwen, ang lamig ni Lemuel, at ang unti-unti nilang paghahanap ng init sa piling ng isa't isa. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa nakaraan at hindi nasusukat ng anumang yaman. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at lalo na, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pag-asang kayang paghilumin ng panahon at pag-unawa ang kahit pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, na ang pamilya ay hindi lamang nasa dugo, kundi nasa puso na pinipiling magmahal at manatili. Sana, ang kwento ni na Gwen at Lemuel ay nag-iwan ng isang maliit na marka sa inyong mga puso, isang paalala na lahat tayo ay may kakayahang magmahal, magpatawad, at muling magsimula. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano ang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong boses. Paalam at isang mahigpit na yakap mula sa akin.